Oh. Wow, tingnan mo. Hmm. Hello guys, this is Hachiko. Yan, male siya, male. Yan. Ay, ang dami mo ng kiss eh. Ako naman. Kaya ako nag-vlog ngayon at kasama ko siya kasi hindi siya dati ganito. Nakita nyo? Napaka-sweet, di ba? Oo. Alam nyo, ang asong ito may severe anxiety. I've been trying to pay yung mga dog whisperer kasi nag-aalala ako sa kanya, nabili ko to kay Jennifer eh. So nag-aalala ako sa kanya kasi kakaibang aso siya, may depression siya, at the same time may anxiety siya. Depression, when I mean depression, yung kapag may hindi siya nagustuhan, magtatago siya, magluluklok siya sa isang sulok. Tapos matatakutin siya, sorry. Sobra siyang matatakutin, yung kumalampag lang yung gulong ng truck sa labas, nagtatago na siya. At the same time, pagka gano'n na siya, inaatake na siya ng asthma niya. Anyway, at dahil pag inatake siya ng asthma niya, ito lang ang binibigay ko guys, oh. Napaka-effective nito ha. Ayan oh. Bronco Aid. Ayan. Baliktarin nyo na lang kasi natural baliktad sa camera. Ayan oh. Bronco Aid, na order ko to online. Ayan. Ngayon, ang ginawa ko, since nga parang nasosobra, ang masama sa kanya, ganito, sobrang depression niya. Sobrang anxiety niya, yes. Sobra-sobra siya sa lahat sa pagkatakot. As in, parang siyang si Scooby-Doo. Naalala niyo yung cartoon na Scooby-Doo, sobrang takot nun, matatakotin niya, di ba? Ganun na ganun siya. Pero once na magkaroon ng dalaw, yung mga girls namin na puppy dito, na doggy-doggy dito, para siyang nasasapian. Grabe, hindi niya ako pinapatulog. Sobra-sobra. Oo, grabe. Yung halos naiiyak na ako, hindi niya ako pinapatulog. Grabe. Di one time nagpunta kami sa Ayala Mall. Aba, para siyang nabubuang. Yung tatalon talaga siya sa stroller. Yan kasi sa stroller, tumatalon talaga siya. Ma-reach niya lang yung girl na meron, na may dalaw. Ngayon, wala pa kasi siyang 2 years noon, mga 1 year. Actually, sa sobrang sa sobrang hilig niya, si Mimi Put, si Princess, nabuntis niya ng 6 months pa lang siya. Kaya tuloy, ang nangyari, nagkaroon ako ng pipay. Tapos, ganito ang ginawa namin. Kwento ko sa inyo ha. Tapos, minsan, si Pipay, nagkameron. Alam niyo ba kung ano ang ginagawa namin? Bumibili na ako ng yung parang anti-pregnancy panty ng mga fur babies kasi pag pampers ang nilalagay ko, kinakat-kat niya. So, Mio Marimar. Oo, ganun talaga. Tapos, anong nangyari? Sa sobrang, nag-aalala ako kasi si Chika, which is yung bago naming Pomeranian, magkakadalaw na rin. First dalaw niya. Alala ako kasi nabuntis nga niya si Princess ng 6 months pa lang siya. Alam mo na 50-50 si Princess kasi ang laki-laki ng ulo ng Chihuahua, hindi kinaya. Half Pomeranian si Princess, half Pomeranian, half Shih Tzu, hindi talaga niya kinaya, na cesarean si Princess. Gastos kami 50K, OMG. Hindi lang 50K ha, kasi natural, may iba pang mga kasamang kung ano-anong anits na binayad eh. Yun, kaya ang tawag namin kay Pipa, yung anak ni Princess, 50,000 peso puppy. Kasi grabe. Nakita niyo na si Princess, minsan binavlog ko rin yun eh. Ngayon, ito ang pagpapatunay ha, talagang pagpapatunay ko sa inyo. Tingnan niyo, napakakalma niya. Sobrang kalma siya. Dati hindi ko to maganto. Tapos nakita niyo, napaka-sweet niya, di ba, kanina. Dati hindi to ganto. Dati, laging nakatago yung mukha niya sa kilikili ko, sa singit ko. Talagang gusto niya lagi isiksik. Oo, pagka hindi tagdalaw yung mga babae, scared cat siya. Grabe. Alam mo ang ginawa namin, napagdesisyon na namin ni Tata, yung kapatid ko. Alam mo, huwag kayong matakot. Ang daming advantage. Grabe. Pina-neuter na namin siya. Ayan o. Sandali ha, wala na siya egg. Egg sack na lang. O ayan o, pina-neuter na namin siya. Alam mo, huwag kayong matakot magpa-neuter. Kasi hindi katulad dati, di ba noong araw, pakita ko sa inyo. Napakita natin baby ang mo ha. Alam nyo, dito na siya hinihiwa sa area na to. Hindi katulad dati, sa itlog mismo. Isa nga nung panahon nga namin, nung matandang sinauna, habang baby pa, ginogoma lang yung itlog eh. Pero ngayon, ganun na ang ginagawa. Doon na sa bandang ilalim ng penis, hinihiwa. Ang sabi nila, tinanong kung bakit ang sabi nila kasi yung ball sack daw, which is pinakamanipis yan, mas mahirap daw maghilom at saka nakakaawa daw yung aso. Kasi matagal daw yung healing. True enough, guys! 7 days, okay na siya. Okay na si Hachiko. Hindi pa masyadong heal, pero tinanggal na yung tahi. Tapos okay na siya. Tapos ang daming pagbabago, napaka-sweet niya.
Napaka-sweet niya. Nawala yung matatakutin niya. Nawala, promise. Meron pa rin paminsan-minsan, hindi naman siguro mawawala sa aso yun. Pero yung severe case, nawala. Tapos alam mo, nagkameron si Chika, yung Pomeranian namin, hindi na siya ganoon. Oo, sumasampa pa rin siya, pero hindi na siya nagpapakamatay katulad ng dati. Ngayon, napaka-sweet niya. Ayun, sweet-sweet niya. Kaya tapos ano ha, mas parang naging healthy siya. Tapos mas parang gumwapo siya. Ayan, ang gwapo-gwapo na ng baby ko. And the best thing, bukod sa nawala na yung pagiging matatakutin niya, at saka yung pagiging yung pagiging mael niya, ang pinaka the best thing, hindi ko na nauubos to. Dati, araw-araw to, tingnan mo, alam niya, kilala niya eh, o bronchoid, baka naman. Kilala niya, naaamoy niya, di ba? Araw-araw siyang nagtitake nito. Kasi pag hindi ko siya binigyan yan, sus Mio Marimar, kahit yung uminom lang ng tubig, nagchuchoke siya dahil sa asthma. So guys, kung meron man kayong for baby na male, tapos problema nyo rin yung katulad ng problema ko, huwag kayong matakot. It's okay. Oo. Ipa-neuter nyo. Sandali lang yung procedure. Tapos, pagkagising niya, kinuha ko na kagad eh. Parang outpatient lang siya. Oo. Tapos, nilagyan lang siya ng parang cone. Tapos, nilagaan ko na lang yung antibiotics niya. Yun na lang nangyari. Kaya huwag kayong matatakot. It's for your own good. Pero be sure ha, bigyan ko kayo ng mga clue. Be sure na yung aso, ito pinataba ko muna to. Pina-healthy ko muna bago ko pinaoperahan. And then of course, natural cleanliness, malinis ko muna siyang dinala doon. Bukod sa vitamins ko siya, immunol ko siya, o immunol baka naman. Ito immunol, ayan. Immunol baka naman. Inaraw-araw ko siya niyan kahit hindi binibigyan ng doktor, ginawa kong supplements niya yan. Tapos pagdala ko siya doon, ang bilis ng healing process niya, 3 days pa lang okay na siya. Kaya hindi ako nahirapan gaano. Ngayon, he is the very most and very sweet dog na meron kami. Siya yung malambing, sobrang And be sure guys na 2 years old naman bago nyo ipatanggal. And then last but not the least na ibibiling ko sa inyo, itabi nyo naman yung eggs. Huwag nyo ipatapon sa vet. Itabi nyo, ipadry nyo. Ilagay nyo lang sa supot, sa paper bag. Na tissue, ilagay nyo ng paper bag, tapos ilagay nyo lang yun doon sa gilid ng umiinit ng ref. And then magdadry yun, magiging parang pasas. Itabi nyo lang. Kasi alam niyo naman, eventually ang ating mga fur baby will pass away, 'di ba? Kasi mas mataas ang lifespan natin kaysa sa kanila. And by the law of karma at saka the law ng aming pananampalataya, kailangan buo ang kanyang katawan kapag reanimate or pag nilibing. Kailangan nandun din yung eggs niya. So that pag nag-reincarnate siya, hindi siya baog. Kaya kita nyo, di ba, may mga taong baog. That's one reason. Kasi malamang nung fur baby pa sila, pinakapon sila, tapos hindi tinabi yung sex organs nila. Ayun, nung nag-reincarnate sila bilang tao, sa amin lang naman yun kung hindi ka naniniwala, okay lang naman sa akin yun. Nung nag-reincarnate sila bilang tao, baog sila, incapable sila of having children. But they are a very good person. Kadalasan ng mga ganong tao mababait. Ang jowa nyo, salbahe ba? Baka ito na rin ang solusyon. Joke lang. Okay guys, salamat. I hope sana may natutunan kayo kay Lola at pwede nyo namang ipagawa. Okay? Maraming salamat. Don't forget your jowa.